Ngayon, pakinggan ninyo ang isang kuwento mula sa kaibuturan ng ating mga gabi, isang misteryo na bumabalot sa mga probinsya at lumang bahay sa Pilipinas. Mayroon itong kakaibang lamig, isang takot na bumabalot sa bawat sulok ng ating kamalayan, lalo na kapag lumulubog na ang araw. Ito ay tungkol sa isang nilalang na sumisira sa katahimikan ng gabi, naghahasik ng lagim sa puso ng mga tao, ang tinatawag nating aswang. Ang aswang ay hindi lamang isang simpleng kuwentong pambata. Ito ay isang masalimuot na kababalaghan na may maraming anyo at katauhan. Sinasabing sila ay mga ordinaryong tao sa araw, nakikisalamuha sa komunidad na walang bahid ng pagdududa, ngunit sa pagdating ng dilim, nagbabago ang kanilang mga anyo. Hindi malaman kung sino ang iyong kauri at sino ang nagtatago ng isang masamang lihim. Ang isa sa pinakanakakatakot na katangian ng aswang ay ang kanilang kakayahang magpalit anyo, maging isang pamilyar na hayop upang makakalapit sa kanilang mga biktima ng walang agam-agam. Maari silang maging isang malaking aso na gumagala sa bakuran, isang itim na pusa na tumalon sa bubong, o isang ibon na lumilipad sa madilim na kalangitan. Ang pagiging mailap at ang pagtatago ng kanilang tunay na anyo ang nagpapatindi sa takot na bumabalot sa kanila. Sa iba't ibang rehiyon, may kanya-kanyang bersyon ng aswang at isa sa pinakakilala ay ang manananggal. Isipin nyo na lang, sa kalagitnaan ng gabi, ang isang babae ay biglang naghihiwalay ang itaas na bahagi ng katawan mula sa baywang, lumilipad sa dilim na may malalaking pakpak, naghahanap ng sinumang makakain. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naiwan, nakatago sa kung saan, naghihintay na muling pag-isahin sa umaga. Meron ding tiwanak o tiwi, isang aswang na kumukuha ng anyo ng isang sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi. Ang iyak nito ay parang magnet na humihila sa mga taong gustong tumulong, lalo na ang mga kababaihan upang sila ay maligaw at makain. Sa sandaling lapitan, ang umiiyak na sanggol ay biglang nagbabago, nagiging isang halimaw na may matutulis na kuko at ngipin, handang manila. Hindi lang anyo ng tao o hayop ang kanilang ginagaya, ang iba naman ay ginagamit ang tunog. Mayroong tinatawag na wakwak, isang uri ng ibon na ang tunog ay senyales ng pagdating ng isang aswang. Ang tunog na ito ay nakakapanindig balahibo at nagsisilbing babala sa mga nakikinig, lalo na kapag ito ay naririnig malapit sa bahay ng isang buntis o may sakit. Ang tunog na malapit ay nangahulugang malayo ang aswang, at kapag malayo, ito ay malapit na. Ang pangunahing hangarin ng aswang ay ang kainin ang lamang loob ng tao, lalo na ang atay at puso o ang sinapupunan ng mga buntis. Ang kanilang mga biktima ay karaniwang ang mga mahihina at walang kalaban-laban, tulad ng mga bagong panganak, mga sanggol, mga may sakit, at ang mga nag-iisa sa gabi. Ang paghahanap nila ng pagkain ay sinasagawa na himik at lihim, nag-iwan lamang ng bakas ng isang nakapanlulumong misteryo. Ang mga buntis ay isa sa kanilang pinakapaboritong puntirya. Sinasabing kayang-kaya nilang kunin ang sanggol sa sinapupunan gamit ang kanilang mahabang dila na umaabot mula sa malayo at sumisip sa sanggol nang hindi nalalaman ng ina. Ang ganitong kuwento ay nagdudulot ng matinding takot sa mga komunidad, lalo na sa mga kababaihang malapit ng mga anak, na siyang dahilan kung bakit mas mahigpit ang pagbabantay sa kanila. Ang kanilang pamamaraan ay hindi pangkaraniwan. Gumagamit sila ng iba't ibang kapangyarihan upang manghuli at makakain. Ang ilan ay nagpapalit ng boses upang gayahin ang mga mahal sa buhay, habang ang iba naman ay nagpapakita ng anino na naglalakad sa bubong. Ang kanilang taktika ay dinisenyo upang lituhin at takutin ang mga biktima na nag-iiwan sa kanila na walang magawa kundi maghintay sa kanilang nakakapanindig balahibong pagdating. Paano mo malalaman kung may aswang sa inyong lugar? May mga palatandaan ng mga matatanda. Ang pagbaligtad ng mata ng isang tao, ang takot ng mga aso na tumatahol ng walang tigil sa gitna ng gabi, o ang pabago-bagong tunog ng ibon na tila sumusunod sa iyo. Ang mga ito ay senyales na ang isang nilalang ng dilim ay nasa malapit, nagmamasid, at naghihintay ng tamang pagkakataon. Upang maprotektahan ang sarili, may mga sinaunang paniniwala at pamamaraan. Ang bawang, asin, at iba't ibang uri ng orasyon ay pinaniniwala ang epektibong panangga. Ang pagpapahid ng consecrated oil sa mga pinto at pintana o ang paglalagay ng bawang sa ilalim ng unan ay ilan lamang sa mga paraan upang maitaboy ang mga nilalang na ito. Ito ay mga hakbang na ginagawa hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para na rin sa kapayapaan ng isip. Ang kuwento ng aswang ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga Pilipino,
isang paalala na may mga misteryo sa mundo na hindi natin lubos na naunawaan. Ang takot na dulot nito ay hindi lamang sa pisikal na banta kundi sa psikolohikal na epekto nito na bumubuo ng isang malalim na bahagi ng ating kultura at paniniwala. Hanggang ngayon, patuloy ang paghahanap sa katotohanan sa likod ng mga alamat na ito at ang hiwaga ay nananatiling buo, naghihintay na matuklasan o manatiling magpakailanman sa dilim.